ang Ginoo manaag kaninyo. Manaw sa kanimo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya, nanlakaw ang mga Pariseyo o naglaraw sa pagpatay kang Hesus. Sa pagkadubog ni Jesus na ini, bibiya siya niya itong dapita. Nabikuyog kaniya ang daghang mga tao. Giayo niya ang mga tanang masakiton o gididaan sila pagpanugkilon. Mahitungod kaniya aron matuman ang giingon ni Propeta Isaias. Ang Dios nag-ingon, ania ang akong sulugoon, nya akong gipili, ang akong gigugma o gikahimutan. Kaniya pakunsaron ko ang akong espiritu o isangyaw niya ang akong kabubuton ngadto sa tanang tao. Apan dili siya makiglalis nimo singgit, nimo himo siya masabang pakigpulong sa kadalanan. Dili niya balion ang bawog nga bugang, ni palungon niya ang nagkaawok nga suga. Magpadayon siya sa iyang buhat hangtod mapatunhay niya ang hustisya ug siya mahimong paglaom sa tanang katawhan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Palingkod. Maayong hapon natong tanan dinhi sa bungkukan Lila, Bohol. Atong gaas masipakpakpak ang tanan nakatawhan sa Dios nga niya dinhi og padung pa dinhi. Atong pasalamat tansad ang atong mga barangay officials, mga chapel officials, mga cluster leaders dinhi sa atong parokya sa Our Lady of the Holy Rosary Parish, Lila, Bohol. Ug nangumusta po dinyo ang atong parish priest, si Father Gamaliel Gamas. Naduna po sa misa karong mga hapon kanto sa laing barangay dinhi gapon sa Lila. Karon arita sa atong ebanghelyo kinanindutan. Kay naghisgot kini ug hangtod karon mao ni sitwasyon sa atong kalibutan karon. Tanawa God dingon ang ebanghelyo unya naglakaw ang mga Pariseo ug naglaraw sa pagpatay kang Hesus. Di ba? Ginoo na to pero naghuna-huna gapon duna gapoy mga tao naghuna-huna og dautan batok sa Ginoo. Gani sa unang pagbasa ato ni i-connect alaot kining mga tawhana nga bisag daghigda naglaraw og dautan inig kabuntag kun makahigayon na sila buhaton nila ang ilang laraw, ilang sakmiton ang mga uma nga ilang nagustuhan. I-connect na to kining paglaraw og dautan. Naanis wa ma-exempted ang Ginoo ini. No? Naglaraw sila pagpatay. Kinsa tong naglaraw pagpatay? Naapod sa simbahan. No? Ug atong miaging adlaw nakabalita ko ang hippie, retired hippie dito sa Sagbayan gipusil. May gani kay wa mo buto ikaduha. No? Pero sagdi lang makalikay mo karon sa mata sa tao. Pero sa mata sa Ginoo dili mo makalikay. No? Prior ni ana gipatay akong uncle atong miaging eleksyon pa jud. Connected ra pod sa politika tungod sa kwarta. Nangabuang na ang mga tao ron. Pero sagdi lang. Padayon lang mo pagpatay diha. Ano man, patay sad mos katapusang adlaw. Ikaduhang kamatayon jud. Litson forever didtos imperno. Makalikay mo sa mata sa tao, pero dili sa Dios. Matud pa ni ako ning gi-post ni Saint Jerome.
one of the church fathers. Ningon siya, sin is first conceived in the heart before it appears in action. Kaya ang atong kasing-kasing puno na sa kahugawan. Umingon siya, they do not commit sin by chance, but first devise it in their hearts, and afterwards fulfill what they have planned by their deeds. When is giingon ni Saint Jerome, kining pagbuhat og dautan nagsugod na sa atong kasing-kasing. Before ka matug, nagplano nagdautan. No? O makonect na to ang first reading sa gospel. Matud pa niya, he notes that the prophet condemns those who premeditate evil. Sa maning premeditate, naa na silang hunahuna ang pagbuhat og dautan. Woe to you, matud pa sa mga propeta. Makaikyas ka karon nining kalibutan na. No? Pero di ka makaikyas sa mata sa Dios. Muni atong ikuan ha, ato ning elaborate kay daghan kay ni ron sa atong panahon. Sa magunahuna kag dautan si mong tapad, sa imong silingan, dili na maayo. No? Even while resting in bed, bisag na tuog, nagplano gapog dautan. No? Their crime is not impulsive, but deliberate. Ang ilad ang krimen, dili tinuyuan, dili salagma. Ang right term, dili salagma, dili impulsive, but deliberate. No? Kining deliberate nga pagbuhat og dautan, dako tagtulubagon sa atubangan sa Dios. Ug mao na ang gisulti, dugang pan ingon siya, they spend their night devising schemes and rise in the morning eager to carry them out. He explains that evil actions are preceded by interior consent. Kinabang imo nang gitugutan sa imong hunahuna, nagsugod Diyos una. Therefore, conversion must begin with the purification of the heart. Kita tanan, apil ko. No, gi-challenge ta sa unang pagbasa, hinlui ang atong kasing-kasing. Naakas kapungot karon, naakas kalagot karon, bias na ka sa usag-usa nato, mo nang dili ka malipayon karon. Nganong dili ka malipayon karon, hugaw ang atong huna-huna. Hugaw ang atong kasing-kasing. Unang sa ikaduhang pagbasa sa arita sa Salmo, nindot kaayo. Ningon ang Ginoo sa Salmo, mo ni ang i-connect nato ha. Matud pa ni Saint John Chrysostom, di ba? Ang Salmo nato mao man ni ang Ginoo, o Ginoo, ayaw hikalimti ang mga kabus. Kay mga kabus o ning gidaog-daog sa to katilingban. Ang dali mapriso ang pobre. Dato gani, taghan kaayong mo dipinsa. Ginoo dili. Ug mao nay nahitabo sa tong sitwasyon karon, no? The pride of the wicked blinds them to God's judgment. Matud pa ni Saint John Chrysostom, nothing is so characteristic of the wicked as arrogance. Nothing so marks the righteous as humility. Though punishment be delayed, mo ninindot kayo. Though punishment be delayed, tanawa, no? Ang majority naningkamot nga mataktak ang minority. No, bawas-bawas ni sila, no? Ang flood control noon, wa dyan na priso, bisan usa. Di ba? Balance unta. Moderate ba? Klaro na po kayo. Wa may question na ng mga kurakot, ipang-impeach na. Wa may question. Pero ang trillion of pesos nakalimtan. Di ba? Pero, di man ini? Mo niya, though punishment
Yang example ha, aritas mga Duterte. Si Duterte may nag-promote ni Marcos. Ginoo dili. Iyang giing nag-stupid God ang Ginoo. Idaog man Diyos Marcos. Tungod, mo na akong holistic nga pagtanaw bitaw. Tanawa, kinsay nagpapriso ni Duterte. Stupid God. Ang iyang gi-endorse. Na stupid man ka ko. Di ba? Kita ninyo? Ayaw dyan ninyo question ng Ginoo. Kaya dako, kaya nang saha. Bahala nang nasuko mo simbahan. Ay lang question ng Ginoo. Stupid ko ha? Tanawa God. Ang ni-persecute nila, ang ilang gipili ron. Di ba? The wisdom of God. No? Di ni matugkad ang Ginoo. Pero kining tanan, mani atong pamalandungan. The punishment be delayed, it is not abandoned. No. Okay, dili-dili ra ning Ginoo. Di man ni magdaling Ginoo. Unang hangyo ko karong eleksyon, ayaw na ninyo ibaligya inyong boto. Please. Sige mo question sa kandidato. Sitag, kaya wanay ayaw ng mga senador, wanay ayaw mga congressman. Kita po utro sa tangway ayaw. Tinoo dili. Di mo lihok, di mo pangumpan niya intos mga kagawad, uhaw. Uhaw. Ang mga bagang duot sa katawan mo ay hinungdan ganong nang iyon anita karon. Ngano man, mingon mo sa mga politiko na kwarta, utro ta. Tinoo dili. Adi man jud mo agi ang gulpin ko ngay tinta. Nagpadungog-dungog ba yan? Kusog kay magbagulbon sa Facebook. Wa jud na ayaw ng minority, wa po na ayaw majority niya. Ikaw, nidawat ka wa. Nakaron, mailhan man ni ron. Mailhan ni ron. Kadtong nidawat atong miaging eleksyon, mo ni atong kanta. Naman tay bayang magiliw. Ang mamatay ng dahil sa'yo. Kadtong nanawat, wa mo magpakamatay, kamoy ni patay. Sige, pailhan ni na karon. So kadtong wa mo dawat, sabat nako. Kadtong ni dawat, ayaw kay imong gipatay ang atong nasod. No, sige, maminaw tabi. Ang katong ni dawat ayaw mo pakaron ingnon mo ha. Kadturang wa mo dawat. Okay. 1, 2, 3, go. Ang mamatay dahil sa'yo. No. Kadtong ni dawat habantay. Munang karong eleksyon, doon na pito ha, sa Valencia doon na pito ka leader na priso. 304, beyond 300,000 ang bail nila. Plus bayad pa sa acceptance fee sa abogado, 60 to 100 pesos. O kada hearing, mo range nag 2,000 to 5,000 kada hearing. Kada affidavit, mga 10,000. Okay? Ya doon na priso sa butikan man ko sa Valencia. Anong imo man ang gimuhumo, Father? Because I love my God. And I love the people of God. Una nga, mu-audience ko ni Mayor karong July 27, nga mu-audience pugos tanang kapitan, nga mudagan, karong sunod mga adlaw. Akong dasigon ang mga kapitan nga ato nang higugmaon atong nasod. Maglumba na ta pagdagan sa gugma dili way kwartahay. Pero mangortagapon mo, mamanit inyo po na. Siguro dua lang nga di mo surrender dito sa kuha ang inyong gipalit. Kay magkita ta sa korte. Pero Father, ganang imo nang gihimo because I love you. Morning flood control ron. Ngunay control down to from higher position to down to the lower position, ilan nang gifinansan. Mo nang mangita jud sila budget. Mo nang atong project ron goes na sa una 10% to. Dapat makita. Karon kay goes na jud.
Luuyan na, no? Una magtinabangay ta mga pinangga kong mga igsuon. So, ako'y gidumtan nga politiko, I love all of them. I pray all of them. Ako'y gidumtan pong tao, ato lang himuon ang legal action. Kay why madisiplina kung why mo tindog. Nagpatyon ka, Father. Why problema, 41 years old naman ko. Si Kristo, 33 raman ni, nilapas na ko. Iasa man ning sobra. Nabi ito, kanta, ang mamatay. Unang di jud mausab atong nasod. Kay kamong tanan, di magpakamatay. Kinsa may nidawat atong miyaging eleksyon. Hands up ko. Daghan? Daghan? Ato baga lang. Dila ko mutanaw ninyo, no? Daghan? Oh, daghan yung nipatay sa tong nasod. Tinoo, dili. So, mana nga, it's about time na, di lang ta mag-away. Ang ako lang invitation is very simple. Let us love God. Let us love our barangay this coming election. Abi ninyo, kung wala natin kwartahay, no, mapili nato ang mga tao nga dunay joy credibility. Ang dunay credibility, di man makadaog, yawa, lagi kwarta. Tinood, dili. Muna nga, balik ta sa last 2 minutes na lang. Wali. Balik ta sa itong ebanghelyo. Nang giplanuhan si Kristo, gipatay. Despite na igugman siya sa Diyos, pero wa siya mahadlok. Yan man, ang tao nga puno sa gugma, wala na'y kahadlok sa iya dughan. Amen? Una nga, doon na na'y 5, 7 jud sa Valencia. Nga leader jud. Ang leader man jud unang mapriso. Mga leader, kisa na may mga leader dire, no? Ang leader ang unang mapriso. Nga naman, tungod kay ang atong witness, doon ay personal knowledge direct to the leader. Pero kung kining leader, musulti ni, makuha na to ang politiko. Okay? Unang labad kaayo ang sa mga politikos Valencia ron, gikas mayor hangtod sa ubos. Amigo nako sila ha. Karon amigo manggapon nako sila. Hindi na lang sila mo amigo nako. Pasensya na kaayo. I am doing this out of love. And out of love for our country. Ayaw dyan mo paghimo anak nga nagdumot mo kay nayawaan na mo. Amen? Yan, baliko na ko, last 1 minute, ang gisulti sa Ebanghelyo karon. Kinsa di ay ang paglaom sa atong nasod. Kinsa di ay ang paglaom sa atong barangay, dili si Father Darwin. Dili ang mga politiko. Dili ikaw. Nasa Ebanghelyo. No. Umasahon. Magpadayon siya sa iyang buhat. Hangtod nga mo patunhay niya ang hustisya. Siya mahimong paglaom sa tanang katauhan. Kinsay paglaom na to? Si Kristo. Dili politiko. Dili pare. Kinsa? Si Kristo. Yan naman, iyang ipatunhay ang hustisya. Saan ang hustisya? Daghan man doon, maghuna-huna, nga kining paria, dito sa Valencia, kung mga parokyano mingon, wa jud di kaluoy sa Father Darwin. Gipang-failan magkaso ang mga leader, oy. Hastang politiko. Unsa di ay, ang paglaom na to, kung i-promote na to ang hustisya. Balik ko na ko ha, kalimot mo no. Magpadayon siya siyang pagbuhat hangtod mapatunhay niya ang hustisya. Di nilang kaluoy. Hustisya. Mercy without justice is abuse. Mao nang nag-abuse na ang mga tao. Kay duwa may napriso. Karon doon na 7 na priso. Nakatug sa prisuhan. Nakabail lang. Kabaw mo pila ilang na bail? More than 300,000 ang nagbayad mga politiko. Nandi sila kwarta. Nya, di basta-basta ilang, dili pao ang ilang abogado. Kuan jud, banggiitan jud ningon taon tong abogado, Father, kay nilingkod na magkog witness dito sa husgado. Nalingaw kay ko kay kini ako nang mapadayag akong gugmas mga tao.
Kana bitong impeachment trial, nakasuway ko ana. Witness ko gi-cross examine ko pikas abogado, Father Darwin, mo dito kang i-question. Pag human ingong abogado nako, sa pikas abogado, inas Father Darwin nga, why personalay ni kay trabaho ra jud ning ako. Di pa ni trabaho nako din ako mo question Father Darwin. Ano man, wa ko'y personal interest, ano man, di man kumudagag kapitan. Di man po kumudagag mayor. Lipay naman ko sa akong pagkamari. Unsay akong i-promote? Hostisya. Ya, mag-leader pa mo. Siguro na wala nga di ihatod ang kwarta dito sa office. Kay failan jud nako ang lead. Ipapriso na. Usaran pud katuig noon. Makagawas ra bang ka. Uy. Nya kinsa may ganahan mag-leader kung dunay mapriso? Wa na. Hunong ang butbaying. Maka ang mga buutan nga mga politiko malipay ini. Kay wa na ilapad sa all. Makatog ng kapanaw sa eleksyon. Tinuod dili. Mao ni atong buhaton karong November. Shh. Kamu ha, kamu nanimba karon banteg mangayo mo. Leader jud ko maka kuan ani. Kansi jud tas leader kay humas eleksyon nakapalit og grusi. Pagsunod buwan, wa man kabayad, nagkisi-kisi. Asti lang, tiki. So I hope you get my point, ha? Di ta mag-away pa na sa eleksyon. Let us increase our love to God. Kini sa mga politiko nga mundagan, advantage din ninyo. Kung maayo mo nga tao, mudaog mo. Kung apiki mo, di jud mo kadaog. Nagsalig rang pipila, di nun tanan, sa kwarta. Karon salig na ta sa inyong kaayo. Ug mao na ang atong pag-ampo para sa Ginoo. Pero doon naman joy mularaw og pagpatay. Pero ay mo kaguol. Wa ko mahadlok sa kamatayon. Ang lila katapusang tu sa kong dugo akong ihalad. Yatiman ini ayaw mo kahadlok kan dunay mo patayng Father Darwin. Ngano man mabanhaw man eh. Hadlok ko wag bumatay. Mabanhaw ni. Kay kung wa pa ni mabanhaw ay dili ko eh. Bahala po doroy. Nabanhaw man. Muna ang akong inspirasyon. Ang atong paglaom si Kristo. Ang akong paglaom si Kristo. Dili tao. Atong pagpakad si Kristo. Nalipay ba mo rong hapuna? Unyang hapon, maglamit ta kay ngano man, doon na tayo panihapon, doon na po tayo sports. First quarter, nanay versus nanay. No. Ay mo kagol ka mao, di man mi ka mao, puro na di ka mao. Why ribulay? Why outay? Why raningay? Wa po'y siya tay. Lang ligri. Wao na ang first quarter. Sa second quarter, tatay versus tatay. Ito kumuduwa. No? Tatay versus tatay. Nga sa third quarter, dalaga versus feeling dalaga. Like a virgin. Appeal sila, no? O katong mga secondly single. Katong mga byuda, single naman sila, no? So, nabay mga byuda dire? Hands up ko na ba? Nay mga byuda? Naawa. Hands up dayon. Hands up. Nay byuda? Why byuda day? Hands up. Atong pangitaan, no? So, muna sa third quarter. Sa fourth quarter, mga ulitaw versus ulitaw, no? Sa fifth quarter, pisot versus pisot. No? Kung ang inyong bana pisot pa, pwede sa so, muna itong kalingawan karong adlaw nya. Magdungan tagpanihapon, katoliko di katoliko, welcome ni ining atong evangelization. Ngano man, dili lang katoliko dunay kalag. Apil usab
ang mga dili igsuon nato nga dili Katoliko. Amen. So muna ang ato niyan ay praise and worship unya. Yan ay mga series of catechism naton tanan. Unya humana na mga gabi na jud ta mauli. No. Muna ang gabi na ko makauli karong mag-uban ta. No. It's morning the night. Sana all. Well, it's morning disco. Di ni disco, Diyos ko. No. Di ni disco to, Diyos ko. Amen. No. So, daghan kayong salamat o I hope excited kay ko kada adlaw. Labi na karong adlaw kay nagkaimamat ta. Di man ko kay kamisa sa mga baryo kay exclusive man akong assignment, special ministry anto mga gipangyawaan. No. Mo na nga madugay taas kayo kung time dito sa ministry sa exorcism. Muna nga i-appeal mi sa inyong pag-ampo kanunay, one Our Father, one Hail Mary, one Glory be, para malig-on ming tanan sa paghatag sa mong kagalingon ngadto sa ministry. Amen? Palig manindog ta, apil ang nangatog. Mukawa na. No? Ato karong ampuon ang pag-ampo sa katawhan. Mag-ampo kita ngadto sa Ginoo, na mipugas o miani nga ang mga katawhan mahinangpon nga mudawat sa iyang pulong o mutubag ni iniisip dinalian nga tawag. Mayon kita Ginoo paminawa ang imong mga katawhan. Ginoo, paminawa ang imong mga katawhan. Alang ni agtong nagsabwag sa pulong sa mayong balita, ang Santo Papa, mga obispo, mga kaparian o mga misyonaryo, katikista o mga magtutudlo nga sila mopadayon sa paglahutay sa pagsabwag nini, mag-ampo kita. Alang niyadtong wala matandog sa pulong sa Dios, nga ang simbahan maminaw sa ilang hilom nga pangandoy, mag-ampo kita. Ginoo, paminawa ang imong katawhan. Alang sa atong lawig sa pagtuo, isip usa ka simbahan, nga kita maghiusa, ilabi na sa atong mampuong pagpaabot sa atong bag-ong obispo, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, paminawa ang imong katawhan. Nga ang gipangandoy nato, nga kalinaw, alang sa tibuok kalibutan, ato nauntang mapuyan o matagamtaman, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, paminawa ang imong mga katawhan. Nga ang mga magtotoo, nga nangamatay, makapupo sa mga ganti sa ilang mga kahago, dito sa walay katapusang gingharian sa Dios, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, paminawa ang imong mga katawhan. Dinha sa among mga buhat. Ug ang among mga pag-ampo Amen. Maglingkod o mag-awit sa mga